May bakante kwarto sa taas doon eh. Kailangan din yung Kwartong yun. Siglig, dito dito yun. dito yun. Minsan nga lang, pero Aray, Lagay na kasi yas, mayat yung sarawanan. Ingkan. walang ibang gustong gumamit doon. Ingkay ilinong, Ang ingkay. kapatid ng lolo ko. Kadwa man Luis, tanong mo na. Balita ko noong magkasakit ito. Malaki po ang bahay at madaming kwarto. Pero may mga kamag-anak Ili nakabilyo talinaw. doon na nasa parte ng asawa ni Tio Rinda. Kaya yung kwarto lamang po ni Lola ang bakante. Medyo makalat po pero kaunting linis lamang ay naayos ko na din. Kailangan din sa bawal dito tanong may kartikuan. Yung bintana naman po kagaya ng mga lumang bahay na tila parehaba po ito na may dalawang parteng nabubuksan. Yung bintana nga po gawa sa tila mga puting kwadradong kabibe. Parang ganoon po. Hindi lang ako sigurado kung anong tawag doon. Pero makikita po ang impluwensya ng pagkakastila. Pinsan, bilisan mo dun sa taas. Kakain na tayo. Tapos, mamaya, sasamahan kita sa labas para makilala mo yung mga kaibigan ko. Tiyak nabibilog sila sa iyo. Pinagmamalaki ng pinsan ko na isa akong albularyo. Pati na rin kasi ang tindig ko at tikas ng katawan ay itong pinsan ko na may kasabaan niya sa edad niya. Ako naman po ay solido at batak na batak ang katawan sa paggawa. Naging maayos po ang pananatili ko sa bahay nila Tia hanggang sa makapagtapos po ako ng sekundarya at tumuntong sa kolehiyo. Ginamit ko ng tiya ko yung perang mula sa pinagbentahan ng lupain ng tatay para naman pumasuporta ng pag-aaral ko. Ang kaso nga lang po ay nagkasakit itong tiya ko dahil na din po sa katandaan niya at bumalik yung karamdaman niya sa baga noong bata pa siya. Unti-unti ay bumagsak ang katawan niya at nangayayat. Tumuntong po ako sa kolehiyo pero hanggang ikalawang taon lamang po sa kursong pagka-agrikultura. Pagkatapos po ako na po mismo ang nakiusap sa tiya ko na titigil na muna ako sa pagtatrabaho at gusto kong gamitin niya yung natitirang pera po para naman makapagpagamot siya at mabili niya mga inire-rekomenda ng doktor sa kanya. Itong si Tonyo naman po ay nagtatrabaho na rin po bilang isang CQ. Ayaw sana ng tiya ko kasi nga daw pangako niya ito sa kuya niya na pagtatapusin niya ako ng pag-aaral. Pero ako na po mismo ang nakiusap. Sabi ko pa na si Tonyo nga po nagtatrabaho na bilang CQ at itinigil ang pag-aaral kaya wala naman po ang karapatan para magpapuli sa pag-aaral.